Be sincere with your invitation. Alam ni Lot na hindi mga taga Sodoma ang dalawang kalalakihan na yun. Di ba sabi ko nga sa inyo last Sunday, pag merong isang tao na narito kahit sa simbahan natin, alam nyo na hindi taga rito yun. Hindi siya laging naririto. Alam nyo agad yun. Di ba? Kasi pamilyar na tayo sa mga taga rito. Sa inyong community, sa inyong lugar, pamilyar na kayo. Kaya pag may nakita kayong tao, sasabihin nyo, sino yung mga yan? Taga saan ang mga yan? Meaning, dayuhan yun. Hindi yung taga roon. Alam natin agad. So, si Lot, dahil naroon na naninirahan sa Sodoma, alam niya kung mga dayuhan yun o hindi. So, natanaw niya yung dalawang kalalakihan. Sabi niya, mga stranger ito. Mga dayuhan ng mga ito. Kaya naman, anong ginawa ni Lot? Niyaya niya ang mga ito na kumain, magpalipas ng gabi at magpahinga sa kanyang bahay. Pero, ayaw nila. Kasi ang pakay nga nila ay ang Sodoma para ito'y gunawin. Pero, pinilit sila ni Lot hanggang sa pumayag din ng mga ito. Mahalaga kasi mga kapatid, yung tinatawag nating sincere invitation. Kung magyayaya kayo, dapat sincere kayo. Kung manlilibre kayo, dapat sincere kayo. Kung magbibigay kayo, dapat sincere kayo. Hindi napipilitan. Di ba kahit sa Bible, di ba tinuro sa atin, pag magbibigay tayo para sa Diyos, ano raw ang gusto ng Diyos? A cheerful giver. Because God loves a cheerful giver. What does it mean? Pag sinabing cheerful giver, masaya, hindi napipilitan. Meaning, sincere. Kaya halimbawa, meron kayo, gusto nyo manlibre, dapat sincere kayo kung manlilibre kayo. Or else, wag na lang. Kung magpapakain kayo, dapat sincere. Kung magre-regalo kayo, dapat sincere kayo. Hindi yung napipilitan lang kayong nag-aabot. Napakahalaga ng sinseridad ng isang tao. Nakita niyo si Lot? Tumatanggi yung mga tao, pero dahil sincere siya, sabi ng verse, pinilit niya. Yun yung mga sincere, yung namimilit. Pero pag hindi ka pinipilit yung isang yaya lang, hindi na naulit, hindi sincere yun. Yayang hangin lang yun. Pero yung dinalawahan niya, tas tinatluhan pa ang yaya, naku po, sincere yun, huwag ka nang humindi. Huwag ka nang pakipot, i-grab mo ng opportunity. Diba? Na kung siya nanlilibre o siya nagyayaya sa inyo. Importante kasi yun. Kawikaan 23:6-8. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Ninanasain man ng sasarap niyang pagkain pagkat yao'y maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at tuminon ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lamang ang magaganda mong sasabihin. Di ba kapag nililibre ka, pinakakain ka, gano'n naman ang tao, di ba, pag nililibre, ang gaganda ng sinasabi mo dun sa nanlilibre. Di ba? So sabi ni Solomon, sayang lang ang magaganda mong sinabi sa kanya. Kasi, hindi naman pala siya sincere sa kanyang invitation. So huwag daw tatanggapin ang paanyayang sa isang kuripot, makunat, madamot, dahil madalas pakitang tao lang daw yan ang kanyang paanyaya. Dahil bawat subo mo, sinusukat niya, kinukwenta niya, binibilang niya. Huwag daw maniniwala sa sinasabi niyang, sige pa, kain pa, hindi raw yan totoo. Kaya yung mga papuri mo at pasasalamat sa kanya, nababaliwala lang. Kasi, hindi naman siya sincere. So meaning, do not accept insincere offers. Maganda na kapag kayong nag-o-offer, sincere kayo. Kung kayo naman ang ino-offeran, dapat be discerning. Alam nyo kung sincere o hindi. So do not accept insincere offers. Huwag tanggap ng mga alok na hindi naman bukal sa loob, hindi tao sa puso, di ba? At mga pakunwari lang. Kung aalokin tayo, we must discern insincerity or sincerity. Dapat marunong tayong makiramdam kung totoo yun. At kung tayo naman ang mag-aalok, be sure, sincere tayo. Yun ang mahalaga. Madali namang malaman kung sincere ang paanyaya. Madali naman. Kung ang isang alok, ang isang regalo, isang bigay, isang pagpapakain, isang pabor, alam mo agad kung sincere yun o hindi. Malalaman naman natin Diba? Halimbawa, kung pagdating mo sa isang bahay, niyaya kang kumain, alam mo kung paano sincere? Kumuha agad siya ng plato, kumuha agad ng kutsara, kumain ka rito ha.
Pero yung kumakain sila, hindi man sila, kain ka, hindi man sila kumikilos. Hindi totoo yun. Pero yung kinuha ka ng plato, kinuha ka ng baso, kinuha ka ng kutsara, sinandukan ka ng kanin, sincere yun. Huwag ka nang magdramang bukid na, busog ako. Ganun tayo, kahit kumakalam ng sikmura mo dahil sa hiya. Kaya alam niyo mga kapatid, laging tinuturo nga ng Bible, be sincere. Kasi ang tao hindi pare-pareho. Meron talagang couple mooks, di ba na? Minsan nga hindi mo pa niyayaya, nasa mesa na. Meron namang kahit 2 yaya mo, ayaw pa. 3 mo, bibigay din yan. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Kaya importante, sincere. Di ba? Yung offer. Gawa 16:15. Nagpabautismo siya, which mean Lydia, at ang kanyang buong sambayan. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang paanyaya dahil kaya't hindi namin napahindihan. Nakita niyo mga kapatid? Mahigpit ang paanyaya niya sa amin, kaya hindi kami nakahindi. Marami pang pakay si Pablo, marami pa siyang gustong gawin, marami pa siyang ministeryong gustong gawin at puntahan. Ngayon, sabi nung babaeng ito, sabi niya, kung tinuturing niyo akong kapatid na at hindi na bago sa inyo, baka naman pwede kayo kahit ilang araw tumuloy sa amin. Siguro tumatanggi-tanggi pa itong si Pablo. Sabi niya, meron pa po kami pupuntahan, magmi-mission pa kami ron, ganyan. Mahigpit ang kanyang paanyaya. Kaya sabi ng verse, hindi kami nakahindi. Pag mahigpit ang paanyaya, pag sincere, mahirap pahindian. Tama? Pag sincere ang isang tao, mahirap pahindihan yun. Kasi nahihiya kang bibigyan kanya, pero mas mahihiya ka dahil tumatanggi ka pa, sincere na sila. Diba? Kaya tatanggapin mo na rin. Kasi yun ang dapat nating matutunan. Ganyan ang mga panyayang totoo at mahirap paintindihan. Listen, madalas, pumipili tayo ng bibigyan. But listen, dapat pumipili rin tayo ng tatanggapan. Yung mga sincere lang. Kasi yung hindi bukal sa loob, tinutuos, sinusumbat, binibilang. Kaya dapat laging sincere.